Okay, pauna ko lang po re-upload po ito ng part 11 kasi po na-copyright. Okay, salamat. Okay, ayan welcome back na kagad mga bossing. Part 11 na tayo. Wag na natin patagalin, simulan na natin kagad. Let's go! Dahil may sandata ang mga kalaban, kaya nalamangan sila ng husto. Tapos ay namukaan ni Sawamura si Minami. Ang mga ito pala ay ang grupo ng Kidra na nagpanggap bilang taga-Oyahay at ang mga bumugbog naman kay Yasushi ay nagpanggap na taga-Hausen. Sa madaling salita, pinag-aaway ng Kidra ang Oyahay at ang Hausen. Tapos ay nagkataon na dumaan dito si Yuken at Jinkawa at ang iba pang miyembro. Subalit, huli na ang lahat. Masyado nang napuruhan si Sawamura. Sa kabilang banda naman, pinag-uusapan ng Orochi Brothers kasama si Murayama ang tungkol sa grupo ng Kidra. Ayon kay Masaya, sila ang nagtutulak ng Red Ram sa loob at labas ng Sword Area. Sinabi ni Shinya na, Yo-chan, kilala mo ba yung mga yon? Sinabi ni Murayama na, so ako naman si Yo-chan ngayon. Kahapon, Mutan. Ngayon naman, Yo-chan. Dagdag pa nito, si Raulo yung dalawang magkapatid na yon. Nakalaban at tinalo ko na yung mas nakatatandang kanihira at gagawin nila ang lahat para makuha nila ang gusto nila. Welcome to my party. Walang kwenta at talunan ng dalawang magkapatid na yon. Bakit? Ano ang meron sa Kanihira Brothers? Tanong naman ni Murayama. Sinabi ni Shinya na sila ang nagtutulak ng Red Ram sa lugar na to. Talaga ba? Sambit naman ni Murayama. Tapos ay tinanong ni Shinya si Masaya kung kasama ba nila sa Kidra si Arata. Hindi ko alam, sagot naman nito. Sa kabilang banda naman, binabantayan ni Sachio si Sawamura dahil hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay. Si Kiyoshi naman ay nalulungkot din sa sinapit ni Yasushi. Sinabi ni Fujio na, bakit nag-iisa ka rito? Kumusta na si Yasushi? Tanong naman ni Tsukasa. Alam na pala ng lahat. Sambit naman ni Kiyoshi. Kumusta na ang lagay niya? Tanong ulit ni Tsukasa. Sinabi ni Kiyoshi na may iilang mga tahi siya sa ulo. Tanong naman ni Fujio at kagagawa nito ng gang na puro kalbo ang miyembro at ang mga uniforme nila ay hindi katulad ng mga uniforme dito sa paligid. Tapos ay biglang dumating ang grupo ni Nakagoshi at ni Nakauka at sinabi ni Nakauka na ang isa sa mga kasamahan natin ay binugbog ng mga gangster na puro kalbo at nabasag ang bungo nito. Dagdag pa ni Nakagoshi at binigay nila sa kanya ang sulat na ito. Tapos ay kinuha ito ni Jamuo at ang sinasaad ng sulat ay wawasakin namin ang lahat ng hahadlang sa aming negosyo at bukas ay maghaharap tayo para tapusin ito. Nang kunin ito ni Tsukasa, nabasa nito na ang sulat ay nanggaling sa Hausen Academy. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Yuken na taga-Oyahay pala sila. Ano ba ang tungkol sa Oyahay? Tanong naman ni Kenso kay Sabakan. Sinabi ni Sabakan na ang Oyahay ay eskwelahan ng mga siraulong basagulero na kumukontrol sa Sword Area. Sinabi ni Yuken na kung part-time student ang mga pinadala nila, hindi natin sila pwedeng harapin. Tapos ay nagalit si Jinkawa at sinabi nito na high school lang din sila katulad natin. Dagdag pa ni Sabakan, lahat ng part-time student ay puro matatanda na. Sinabi ni Yuken na sa madaling salita, nakareserba na sila para maging yakuza. Sa Oyahay naman, sinabi ni Tsukasa na sila pala ang may kagagawan ng lahat ng ito. Sinabi ni Fujio na naghahamon sila ng gang war. Ngayon, alam na natin kung sino sila. Tapos ay dumating si Chuji at Shibaman. Ano ang nangyayari dito? Tanong naman ni Shibaman. Tapos ay dumating na din ang mga tauhan ni Kiyoshi. Tinanong ni Tsukasa si Fujio kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ni Fujio na pinapunta ko silang lahat dito. Seryoso ka ba? Tanong naman ni Tsukasa. Dagdag pa nito, Hausen ang kakalabanin natin. Ang ibig sabihin ni Tsukasa ay mahaharap silang lahat sa panganib. Sinabi ni Fujio na wala akong pakialam kung sino sila. Sinaktan nila ang mga kaibigan natin. Kaya lalaban tayo. Sinabi ni Fujio kay Kiyoshi na hindi nyo lang ito laban. Laban ito ng buong Oyahay. Okay, makinig kayong lahat. Bukas, wawasakin natin ang Hausen. Sinabi ni Nakauka kay Kiyoshi na itigil muna natin sa ngayon ang ating hidwaan. Sumigaw si Kiyoshi at sinabi nito sa mga tauhan niya na humanda na kayong lahat. Mababakas sa mukha ni Tsukasa na masaya ito sa naging resulta ng pamumuno ni Fujio. Tapos ay tinanong ni Fujio si Shibaman at Chuji kung sasama ba ang leader nila na si Todoroki. Sa ospital naman, sinabi ni Sachio na hindi na importante kung sino sila. Tingnan nyo kung ano ang ginawa nila kay Sawamura. Wala akong pakialam kung part-time student man sila o full-time student. Nasiyahan sila sa sinabi ni Sachio. Dagdag pa nito, wawasakin natin ang Oyahay. Pagsapit ng gabi, nilapitan ni Fujio si Todoroki para humingi ng tulong laban sa Hausen. Sinabi ni Todoroki na, hindi ba't ikaw na ang leader ng Oyahay full-time student? Bakit lumalapit ka pa rin sa akin para humingi ng tulong? Sinabi ni Fujio na,
Sa totoo lang, hindi ko kilala kung sino ang mga kalaban. Subalit nang makita ko ang takot ng karamihan, alam kong hindi ito magiging ganun kadali. Sinabi ni Todoroki na, hindi ko alam kung sino na ang mga nakalaban mo, pero sinisigurado ko, ang Housen ang pinakamalakas na haharapin mo. Gayunpaman, hindi kita hahadlangan sa gusto mong gawin. Kinabukasan, nagdatingan na ang grupo ng Housen na parang mga naglalakad na roll-on. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. At ang Oyahay naman ay nakaabang na kung saan gaganapin ang laban. Sinabi ni Fujio kay Todoroki na pagkatapos ng laban na to, tayong dalawa naman ang maghaharap. Dagdag pa nito, wag mong hahayaan na mapinsala ka ulit ngayon. Tapos ay dumating si Jamuo at sinabi nito na paparating na sila. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Tapos ay namukaan ni Fujio si Sachio. Hindi ba si Sachi yun? Tanong nito sa sarili. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Nang magsimula na silang maglakad, sinabi ni Fujio na, Sachi, hindi ko inakala na ikaw pala ang leader ng Housen. Sinabi naman ni Sachio na, nasurpresa din ako. Ang akala ko ay isa kang mabuting tao. Nung una silang magkita, magaan ang loob nila sa isa't isa. Subalit ngayon, masamang tao na ang tingin nila sa isa't isa. At nagsimula na silang umatake. Wanna play tough and wanna hate this, although we show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Habang naglalaban ng dalawang eskwelahan, nanunood naman ang grupo ng Kidra mula sa itaas ng gusali. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Sinabi ni Yuken kay Todoroki na, mukhang naiiba ka sa mga talunan na to. Gusto mo ba akong labanan? Madami ka pang sinasabi, sagot naman ni Todoroki. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back. Sinamantala naman ni Kenzo ang pinsala ni Yasushi. You cannot save me,
not as tough though. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who were have-nots, who were not. Si Nakauka at Nakagoshi naman ay pinaglaruan lang ni Sachio. I'm sick of all the bad thoughts, people who were have-nots, who were not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who were have-nots, who were not as tough as me. Tinanong ni Kenzo kay Tsukasa at Fujio kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Tapos ay hinarap ito ni Fujio at sinabi nito na ikaw na ang bahalang magdesisyon. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. so I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all Hindi umubra si Kenzo kay Fujio. Si Ohashi at Minami naman ay nagpustahan kung sino ang mananalo. Sinabi ni Minami na mukhang mananalo ang mga mukhang roll-on. Kaya naman ibinigay na ni Ohashi ang pusta nito. Si Yuken naman ay hindi umubra kay Todoroki. Subalit sa laban na to ay nakakalamang pa rin ang Housen. It's heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop. Nang maghaharap na si Sachi at Fujio, ay biglang dumating si Sabakan at inaawat niya ang mga naglalaban. Kaya napalingon si Sachi at ito ang dahilan kaya nasipa siya ni Fujio. Sinabi ni Fujio na sa akin mo ibaling ang atensyon mo. Sinabi ni Sachio na pagsisihan mo na ang mga kasalanan mo bago kita patayin. Nang magsisimula na silang maglaban, biglang dumating ang pangmalakasang truck ng Oyahai. They call me a god. At sakay nito ang mga part-time student. Sinabi ni Murayama na okay na yan ngayong araw, itigil nyo na ang laban. Inakala ni Jamuo na nandito ang mga part-time student para tumulong. Sinabi ni Fujio na hindi namin kailangan ng tulong nyo, lumalaban kami para sa karangalan ng Oyahai. Sinabi ni Murayama na tama ka, subalit kahit gaano pa kaastig ang tingin nyo sa sarili nyo ngayon, wala kayong dahilan para maglaban. Sinabi ni Sabakan kay Sachio na nagising na si Sawamura at sinabi nito na hindi ang Oyahai ang may kagagawan ng pag-atake sa amin, kundi ang grupo ng Kidra. Subalit gusto pa ring magpatuloy sa laban ni Kiyoshi. Binawalan ito ni Murayama tapos ay inawat ito ni Furuya. Sinabi ni Murayama na ang mga siraulong nagtutulak ng Red Ram sa Oyahai at Towaroshi City ay ang grupo ng Kidra. Sinabi ni Furuya na pinaglaruan kayo ng grupo ng Kidra. Anong Kidra? Sino ang mga yon? Tanong naman ni Todoroki. Tapos ay gustong sugurin ni Jinkawa si Murayama at sinabi nito na ano ang mga kasinungalingan na pinagsasabi nyo? Sinabi ni Sabakan na totoo ang lahat ng sinasabi nila. Sinabi ni Sachio na tumigil na kayo, dito na nagtatapos ang laban. Sinabi ni Sachio kay Fujio na ikinatutuwa kong malaman na hindi kayo ang may kagagawan ng pag-atake. Tapos ay nagsimula ng maghiwalay ang dalawang grupo. Habang nagpapahinga ang mga taga-Oyahai, sinabi ni Fujio na napakalakas pala talaga ni Sachio. Sinabi ni Todoroki na may malakas pa kesa sa Housen at ito ay ang Susuran High School.
Sinabi ni Jamuo na, ito ba yung eskwelahan ng mga Kraus? Oo, sagot naman ni Todoroki. Sa eskwelahan ng Susuran, may third year student na nagngangalang raw. Isang taon nang nakakalipas, tinalo nito ang leader ng Housen. Ano? Natalo si Sachi? Seryoso ka ba? Gulat na tanong naman ni Fujio. Tapos ay natuwa si Fujio sa nalaman nito. Sinabi ni Jamuo na, huwag mong sabihing binabalak mong isunod ang Susuran. Sinabi ni Fujio na, ayaw mo bang makilala si Rao? Dagdag pa ni Fujio, hindi na ako makapaghintay. At makikita sa reaksyon nito na masyado itong nagagalak. Tapos ay nagpalakpakan ng Oyahay. Sinabi ni Fujio na, tara na sa Susuran. Sinabi ni Jamuo na, teka lang, nagbibiro lang kayo, di ba? Hindi ba pwedeng umuwi na lang muna tayo? Tapos ay nagtawanan silang lahat. Pinagtitripan lang pala ni Fujio si Jamuo. Sa tindahan naman ni Grand Masada, sinabi ni Madoka kay Fujio na, balita ko, nakalaban niyo ang Housen. Subalit, dahil lang ito sa maling akala, ang tanga mo talaga. Sinabi ni Masaya na, hindi naman. Ganun lang talaga mag-enjoy ang mga kabataan. Tama ka dyan, sagot naman ni Fujio. Sinabi naman ni Shinya na, bakit hindi mo kami sinama? Sinabi ni Madoka na, isa pa kayong mga tanga, hindi kayo dapat nakikipaglaban sa mga estudyante. Tapos ay tinanong ni Madoka si Seiji kung bakit parang nakipagsuntukan din ito. Sino ang may gawa niyan? Tanong naman ni Fujio. Naging seryoso ang lahat nang sabihin nito na si Arata ang may kagagawan nito. Dagdag pa nito, hindi ko siya makausap ng maayos dahil ibang-iba na siya kumpara dati. Sa lugar naman ng Kidra, pinagtatawanan nila ang Housen at ang Oyahay dahil naloko nila ang mga ito. Sinabi ni Hidito na ang mga grupo na yon ay maiinitin lang ang mga ulo. Wala silang ibang alam na gawin kung hindi ang makipaglaban lang. Pinakikinggan ni Arata ang sinasabi ni Yuto na dahil winasak na nila ang isa't isa, wala nang hahadlang sa negosyo natin. Hindi nakatiis si Arata, kaya sinabi nito sa magkapatid na Kanehira na hindi basta-basta ang mga gang sa sword area. Kaya kailangan yung kumilos kaagad dahil kung hindi ay siguradong kawawa kayo. Hindi ito nagustuhan ni Hidito, kaya sinaktan niya si Arata. Sinabi ni Yuto na, kailan ka pa natutong utusan kami? Sinabi naman ni Arata na, kapag nalaman ng Oyahay at ng Housen na niloko natin sila, siguradong malaking problema ito para sa atin. Sagot naman ni Arata. Tapos ay binigyan siya ni Hidito ng maliit na halaga. Para saan yan? Tanong naman ni Arata. Tapos na kami sayo. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. Sagot naman ni Hidito. Dagdag pa nito, kunin mo na yan at umalis ka na. Sinabi ni Arata na, teka lang, bakit yan lang? Hindi yan ang pinag-usapan natin. Tapos ay muli siyang sinaktan nito. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Madoka na baon sa utang ang pamilya ni Arata dahil matagal nang nasa ospital ang kanyang ina. Malala ba ang karamdaman niya? Tanong naman ni Masaya. May kanser ang ina ni Arata at masyadong malaki ang mga binabayaran nila sa ospital. Ang alam ng ina ni Arata ay nagtatrabaho ito ng marangal at umiiyak ang ina nito dahil naaawa na siya kay Arata. Sinabi ni Masaya na kaya pala pinasok niya ang iligal na gawain. Hindi tama yon, sagot naman ni Fujio. Hindi ako ganun katalino para ipaliwanag ito pero hindi tama yon. Kinabukasan sa ospital, sinabi ni Sawamura kay Sachio na ang mga lalaking sumusunod kay Yui ay ang grupo ng Kidra. Sila ang nag-utos sa kanya na magbenta ng Red Rum. At sila din ang dahilan kung bakit nag-away kayo ng Oyahay. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung nagising lang sana ako ng mas maaga, hindi sana kayo mapapalaban ng walang magandang dahilan. Sinabi naman ni Sachio na, tanga ka ba? Hindi mo naman kasalanan yon. Sa kabilang banda naman, malungkot na naglalakad si Seiji nang salubungin siya ni Fujio. Sinabi nito na, ibabalik ko si Arata. Kaya huwag ka nang mag-alala. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Tapos ay umalis na ito para iligtas si Arata ng nag-iisa. Si Madoka naman ay nagtungo sa dambana para ipagdasal si Arata at ang kanyang ina. Sa hindi nalalaman ni Fujio, inaabangan na pala siya ng Oyahay. At sinabi nito na, ano ang problema nyo? Itigil nyo nga ang pagtingin sa akin gamit ang maamon yung muka. Hindi alam ni Fujio na nakuha niya na ang respeto ng Oyahay. Sinabi ni Tsukasa na, balak mo bang sumugod ng mag-isa? Dagdag pa ni Jamuo, hindi mo kinaastig yon. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Nakagoshi. Tapos ay nagsunuran na sila sa likuran ni Fujio. Sinabi ni Kiyoshi na ang hideout nila ay nasa Hope Hill sa ating housing state. Sinabi naman ni Chuji na at dahil doon, may kinalaman din kami dito kaya sasama kami sayo. Tama ka dyan, sagot naman ni Shibaman. Tapos ay biglang nagsalita si Todoroki at sinabi nito na, hindi mo ba ako iimbitahan ngayon nung laban natin sa Housen? Pinuntahan mo ko para humingi ng tulong. Sinabi ni Fujio na, okay sige, gawin natin to. Napagkaisa na ni Fujio ang mga gang sa Oyahay at nirerespeto na siya ng lahat. Sa hindi nalalaman ni Fujio ay nagbalak din pala na pumunta ang Orochi Brothers para iligtas si Arata. Pagdating nila sa Hope Hill, na dating Hope Hill, ay dumating din ang grupo ng Housen.
Dala-dala ni Sachio ang dugo ang uniforme ni Sawamura. Sinabi ni Sachio na kami ang dapat na tumapos sa laban na to. Hindi ko pa babayaang mangyari yon, sagot naman ni Fujio. Sinabi naman ni Tsukasa na sumama na lang kayo at magkasama tayong lalaban. Dagdag naman ni Fujio, ano ang desisyon mo, Sachi? Tapos ay lumapit si Sachio at sinabi nito na itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Sachi. They call me a god. They call me a god. Sa eskwelahan naman ni Seiji, naririnig niya na pinag-uusapan ng dalawang lalaki ang tungkol sa Housen at Oyahay. Sinasabi ng mga ito na walang kwenta at bobo ang mga taga-Oyahay at mga taga-Housen at ang dalawang eskwelahan na ito ay parehong talunan. Hindi nakapagpigil si Seiji kaya lumapit ito at sinaktan niya ang lalaki. Sinabi ni Seiji na wala kang alam kaya itigil mo ang mga pinagsasabi mo. Sa kabilang banda, nagsimula nang pumasok ang Oyahay at ang Housen. They call me a god. 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 Let's go. Tapos ay nakita ni Ohashi at Minami na paparating na ang Housen at Oyahay kaya kumilos na ang mga ito para maghanda. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a Sinabi ni Fujio na naglabasan na ang mga mukhang ipis. Sinabi naman ni Todoroki na kami na ang bahala dito. Hanapin mo na ang kaibigan mo. At ito ang nangyari. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Delikado ang laban na ito ng Housen at Oyahay dahil puro may sandata ang mga kalaban nila. Subalit kahit papano
ay nakaisip sila ng paraan para makatabla. At dito ay makikita natin ang pagkakaisa ng dalawang eskwelahan. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Tapos ay ginawan nila si Fujio ng madadaanan para mabilis itong makapunta sa itaas. Sinabi ni Shibaman kay Fujio na, umakyat ka na. Bilisan mo na, dagdag naman ni Sachio. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough. Sa kabilang bahagi naman ng laban, sinabi ni Yuken na, nandito na kami. Kami ang tinatawag na Hausen Murderers. Tapos ay natakot ang mga ito at sinabi ni Yuken na, tapusin nyo na ang mga yan. Dagdag pa nito, itigil nyo ang paggamit ng droga. Kasabay nito, dumating ang Kanehira Brothers kasama ang mas marami pang tauhan ng Kidra. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, 'cause my boss is... Nang susugod na ang mga ito, biglang dumating ang dalawang nakamotorsiklo at ito ay ang Orochi Brothers. And I'm not even that paid. I need a change in my life, 'cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just... Sinabi ni Masaya na, pasensya na, pero hindi namin kayo padadaanin. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on. Tapos ay narinig nila ang malakas na busina mula sa pangmalakasang truck ng Oyahay. At sakay nito ang grupo ni Murayama. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Muntik pang mahulog si Murayama. Tapos ay tinanong nito ang mga kasamahan niya na, okay lang ba kayo? Tapos ay ipinakita na nito ang paborito niyang fighting pose. Nanggigil si Hidito nang makita niya si Murayama. Sinabi ni Murayama na, ano? Kulay blue pa rin ang buhok mo. Dagdag pa nito, natatandaan mo pa pala ako. Kahit kailan siguro ay hindi mo makakalimutan kung sino ang gumulpi sa'yo. Tapos ay nagtawanan silang lahat. Tapos ay sinabi ni Shinya na, oras na para magsimula. Tapos ay umatake na silang dalawa. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Sinabi ni Murayama sa Orochi Brothers na, brutal talaga kayo. Tapos ay tinanong nito sa mga kasamahan niya kung handa na ba sila. Nang sumang-ayon ng mga ito ang nangyari. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo,
I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. Sa kalagitnaan ng laban, ginaya ni Murayama si Norehisa ng Darumo family at ang dialogue nito, sinabi nito kay Furuya na kung gusto nyong makipagparty sa Oyahay, kailangan nyo munang ipaalam sa akin. Si Raulo talaga. Tapos ay napansin ni Murayama na wala si Seki. Sinabi ni Furuya na sumasakit ang tiyan nito kaya hindi siya sumama. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. Sa kabilang bahagi naman ng laban, tinulungan ni Jinkawa si Fujio at sinabi nito na, hindi ba may hinahanap kang kaibigan? Umalis ka na at ako na ang bahala dito. Sinabi ni Jinkawa na, ikaw si Minami hindi ba? Hinahanap talaga siya ni Jinkawa dahil sa ipinagbili ni Sawamura. Sinabi ni Sawamura kay Jinkawa na may tinatawag silang Minami sa grupo ng Kidra at hawak nito ang video ni Yui. Dagdag pa nito, ayaw ipaalam ni Yui kay Sachio ang tungkol sa video. Tapos ay i-describe ni Sawamura ang itsura ni Minami. Sinabi ni Jinkawa na, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end. Kasabay nito, ipinatawag si Seiji ng punong guro para kausapin tungkol sa ginawa nito. At dito ay ipinaliwanag ni Seiji kung bakit niya nagawa yon. At ipinagtanggol nito ang kanyang mga kaibigan. Sa huli ay naunawaan din ito ng punong guro. Tapos ay nakita ni Fujio na kinukuha ni Arata ang mga pera ng Kidra. Kaya nilapitan niya ito at pinigilan. Subalit ayaw magpapigil ni Arata sa kadahilanan na kailangan ito ng kanyang ina. Sinabi ni Fujio na, itapon mo ang mga pera na yan. Wala kang pakialam dito, sagot naman ni Arata. May pakialam ako dahil kaibigan kita. Ano ba ang ipinunta mo dito? Tanong naman ni Arata. Sinabi ni Fujio na, nandito ako para ibalik ka. Pabayaan niyo ako, sagot naman ni Arata. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Sinabi ni Fujio na, masaya ka bang gawin ng mga bagay na to para matulungan ang iyong ina? Sinabi ni Arata na, tumahimik ka, wala kang alam. Ito ang pamamaraan ko para kumita ng pera. Man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bro. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving. Sinabi ni Fujio na, malaya kang suntukin ako gamit yung mga malalambot mong kamao. We move forward like soldiers. You better wake up. Dagdag pa nito, nung mga bata pa tayo, sabay-sabay tayong pinapagalitan ni Gran Masada sa tuwing gagawa tayo ng isang pagkakamali. Sabay-sabay tayong lumaki, hindi ba? Kaya may pakialam ako sa'yo. Sinabi pa ni Fujio na, alam kong alam mo na mali ang ginagawa mo. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no
Nang susuntukin ulit ito ni Fujio, ay pinigilan ito ni Shinya. Won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change. Sa huli, ay napigilan din nila si Arata dahil mas nangibabaw ang pagkakaibigan nila. Sa labas naman, bugbog sarado na ang grupo ng Kidra at hindi na kayang lumaban pa. They be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. Masaya at nagsisigawan ang lahat dahil sa tagumpay nila. Nagtagumpay ang Oyahai at Hausen sa laban na to. Tell you that you can't ever say never and turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Sa tindahan ni Gran Masada, muling nabuo ang 6 na magkakaibigan. Makalipas ang ilang araw, sabay-sabay nilang binisita ang puntod ni Gran Masada at dito ay ibinalik ni Seiji ang kwentas ni Arata. Sumunod na araw, nag-ambagan naman sila para magbigay ng tulong sa ina ni Arata. Sinabi ni Madoka na, yan lang ang ibibigay mo? Yan lang talaga ang meron ako eh. Sagot naman ni Fujio. Estudyante din naman kami ni Seiji ah. Sagot naman ni Madoka. Sinabi naman ni Seiji na, wala tayong magagawa kung yan lang talaga ang meron siya. Tapos ay nagtinginan sila kay Masaya at Shinya. Nang magpapaliwanag sana si Masaya, ay bigla siyang pinigilan ni Shinya at nilapag nito ang lahat ng naipon nila. Halos mangyak-ngyak si Masaya sa ginawa ni Shinya at sinabi nito na, makakaipon pa naman tayo ulit. Sinabi ni Seiji kay Arata na, normal lang naman ito sa magkakaibigan, hindi ba? Sa Oyahai naman, pinapalakpakan at nirerespeto ng lahat si Murayama. Sinabi nito na, makinig kayong lahat. Alagaan nyo ng mabuti ang Oyahai. Masayang nagpaalam si Murayama sa lahat ng estudyante. Para sa kaalaman ng lahat, si Murayama ay hindi gumraduate. Nag-quit lang siya. At kung ano man ang dahilan, secret. Sa kabilang banda, tinanong ni Nakabayashi kung may oras ba bukas ang mga kasamahan nito. Oo, sagot naman ni Nakakuki. Sinabi ni Nakabayashi na, binabalak kong tanggapin ang tradisyon ng Oyahai na mag-survive sa 100 suntok. Kaya mo yan, sagot naman ni Nakazono. Samantala, hinarang naman ni Furuya si Murayama at sinabi nito na, bakit hindi mo sinabi sa amin na magkukwit ka na? Sinabi ni Murayama na, huwag kayong susunod sa akin. Bakit naman hindi? Sagot naman ni Seki. Nang nagpatuloy pa rin sa pag-alis si Murayama, ay hinamon siya ng 2. Sinabi ni Murayama na, ano? Gusto nyo ba ng laban? Tapos ay sinabi ni Furuya na, it's a prank. Sinabi ni Seki na, sa totoo lang, nakapagpasa na rin kami ng quitting papers. Ano? Sagot naman ni Murayama. Bago sila tuluyang umalis, ay nagpaalam sila ng formal at muling nagsigawan ang Oyahai. Sa kabilang banda naman, muling nagkita si Sachio at Fujio kung saan sila unang nagkita at dito ay magkakaharap ang dalawa dahil tinanggap ni Sachio ang hamon ni Fujio. Sinabi ni Fujio na, maraming salamat sa pagtanggap sa hamon ko. Sinabi naman ni Sachio na, sa unang beses pa lang tayo na nagkita, alam ko na mangyayari ang bagay na to at ito ang nangyari. Natalo si Fujio mga bossing. Tapos ay tinulungan siya ni Todoroki. Sinabi ni Fujio na maraming salamat. Si Sachio naman ay muntik na ring bumagsak habang naglalakad. Sinabi ni Yuken na okay ka lang ba? Akala ko ay matatalo ka sa ikalawang pagkakataon dahil konting segundo na lang ay babagsak ka na rin. Sinabi ni Todoroki kay Fujio na sa ngayon ako pa rin ang mananatiling leader ng Oyahai. Ano? Sagot naman ni Fujio dahil ako na lang ang hindi pa natatalo sa Hausen. Pabirong sagot naman ni Todoroki. Tumahimik ka, sagot naman ni Fujio. Ipinapangako ko mananalo ako sa susunod. Sinabi ni Todoroki na magpagaling ka muna nang makaharap ito sa mga kasamahan nila. Sinabi ni Todoroki na gusto ka rin nilang makalaban at dito ay muli nilang ipinakita ang suporta nila kay Fujio at makikita rin dito na magkakasundo na talaga sila at panibagong pagkakaibigan na naman ang nabuo. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Fujio na nagkakamabutihan na si Madoka at Shinya. Si Yui at Sawamura naman ay nagkakamabutihan na din.
Kaya naman hinimatay si Sachio. Nakalipas ang ilang araw, binisita ng tatlo ang eskwelahan ng susuran. At hinahanap nila si Rao. Itinuturo ito ni Tsukasa, subalit hindi ito makita ni Fujio. Tapos ay may kumalabit kay Jamuo at nahulog ito. Balikan lang natin to. Kilala nyo ba ang tatak na yan? Kung tagahanga kayo ng palabas na to, alam nyo kung kaninong logo yan. Nang lumingon sila, ay nasa likuran na pala nila ang Susuran Boys. Sinabi ng mga taga-Susuran na, ano ang kailangan nyo at ano ang ginagawa nyo dito? Parami na ng parami ang Susuran Boys na dumarating. Sinabi ni Tsukasa na, napapalibutan na nila tayo. Ano ang gagawin natin? Hindi maganda to. Nang poporma na si Fujio para lumaban, ay bigla silang tumakbo. Sira ulo. At hinabol sila ng Susuran Boys. Sa kabilang banda naman, may motorsiklo na din sina Seki, Furuya at Murayama. Alam nyo na ba kung ano ang ibig sabihin nito? So, ayun mga bossing, dito na po nagtatapos ang ating part 11. Ayan, may motor na si Murayama, si Seki at Furuya. Alam nyo na ba kung anong ibig sabihin yan? So sa part 12 naman tayo ngayon. Pero syempre abangan nyo muna dahil tatrabahuhin muna natin yan. Maraming salamat sa mga suporta nyo at saka sana nagustuhan nyo yung mga palabas natin. Sana nagustuhan nyo itong mga video natin. At kung nagustuhan nyo, paki-like naman, huwag nyo kakalimutan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, ha? Click nyo na din yung notification bell para palagi kayong updated kapag nag-release na tayo. Okay, bago tayo dumako sa washout, meron lang akong konting trivia. Ang trivia natin is konting impormasyon lang tungkol sa mga napapanood natin dito, no? Sa mga karakter na paborito nyo or hindi nyo man paborito. Alam nyo ba na si Cobra ay nasa Crow 03 sa Explode? Siya si si Shibata. Ayan. Malakas din siya doon. Si Cobra at Shibata ay isa lang. At si Ice naman ay nasa Krause Explode. Siya naman doon si Yamashita Gohei. Yung na one hit ni Kazeyo, siya po si Ice. Nandun din si Ice. At si Yamato, nasa naman siya sa Tokyo Revengers. Ayan, siya yung bumugbog kay Takemichi at sumaksak kay Draken. Ayan, si Yamato po yan. Ang pangalan niya doon is Masataka Kiyomizu. Yan. At alam niyo din ba na si Murayama at si Draken ng Tokyo Revengers ay iisa lang din? Opo, tama po. Si Murayama at Draken ay iisa lang. Siya din po yun. Si Ukyo naman ng Daruma family ay nasa Crow Zero din sa 1 and 2. Siya naman doon si Yuji Tokaji. Siya yung bali parang captain ni Serizawa. Parang kanang kamay, parang hindi naman kanang kamay pero parang basta, alam niyo na yun. At si Toshi Motaba naman ng Housen sa Crow Zero at saka si Sakyo ng Daruma family sa High and Low ay iisa din. At si Seki naman, siya naman po si Shuji Taira sa Crow Zero Explode din. Tapos sa Crow 02 naman, nandun din si Seki. Housen siya doon, Housen student. Kaso walang pangalan. Mga ang tawag dito, backup lang sila doon. Tapos si Ryu naman ng Mighty Warriors High and Low ay si Ryohei naman sa Crow Zero Explode. Ayan, siya yung nakalaban na last ni Kazeyo. Si Terashima Soshi naman ng Crow Zero Explode at saka si Ku ng White Rascals. Ayan, iisa lang din po yan. At si Mr. Yoshitatsu naman ng Koryu ay siya po ang ama ni Genji sa Crow 01 and 2, si Takiya Hideo. At madami pang iba mga bossing, kaso hindi na sikat yung iba baka hindi nyo rin mamukaan or makilala. So ayun lamang po ang ating kaunting kaalaman. At ngayon ay washout na tayo. Washout kay Brian Pogi, Kyle Pilapil. Basahin ko lang itong comment ni Jason Bosito. Sana every week boss, 2 part ang ma-release. Ang solid kasi. Kung ako lang po, gusto ko 10 video a day. Kaso imposible po yung gusto natin. Mahirap po yung 2, kahit nga po yung isa mahirap. Sa voiceover pa lang yari na tayo sa pagsa-summarize pa nung movie. Okay, washout kay Oscar Bicas Jr. from Holy Spirit QC, kay CC Gameplay, kay Franklin
kay Franklin Legarde, kay John Fritz Gerald Fernandez. Yan, washout sa'yo, bossing. From Tubalan, Malita, Davao Occidental. Washout kay Aris Kabakan, watching from Riyadh. Yan, washout sa mga OFW natin dyan. Rolly Erepol, kay Jobert Hipulan, from Mindanao, Zamboanga del Norte, Dipolog City. Kay Ricky Jolata, kay Pobre Tabay, kay Elman Gulo, kay Cool Change, kay Nishiko, kay Lance Damier, kay Randy De Guzman. Ayan, washout sa inyo mga bossing. Basahin ko lang to Genesis Salem. Sabi niya, salamat sa mga upload. Tinamad na tuloy panoorin yung full movie. Haha. Kahit matagal upload, inaabangan ko talaga. Yan, salamat sa pag-aabang mo, bossing. Kay James Jarvi de la Cruz, from Santa Rosa, Concepcion, Tarlac. Ayan, parehas kaming taga-Concepcion. Salamat kayong pamanalbe kareng video tamu, bossing. Basahin ko lang din to galing kay L. Gerald Sampayan. Maraming salamat, idol, natapos din, at salamat sa pagtiyaga mo, idol. More videos, idol, and God bless. Ayan, maraming salamat sa iyo, bossing. Washout kay J. Bautista, taga-Katay. Washout kay Teodemer Jr. Washout sa dalawang anak ni Bossing Omek de la Paz, si Ren J. at Cassie. Ayan, washout sa inyo, kids. Mag-aral ng mabuti, ha? Kay washout din kay Alexa Jean Belmin. Yan, washout sa'yo, bossing or madam. Parang pambabae yung pangalan eh. Ilagay nyo po yung mga pangalan nyo sa comment kung magpapa-shoutout kayo. Kasi yung mga username nyo nakalitaw, minsan puro number lang, TC77, ganun-ganun. Lagay nyo yung pangalan nyo next time. Ilagay nyo yung pangalan nyo. Kay JR, kay Jomel Carpio, at sa Family and Septo. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Jomar Calderon. Yung mga walang pangalan na nagpapa-shoutout, yung username lang, hindi ko na masa-shoutout kasi tumatagal tayo, kailangan ko pa siyang i-click. Ilagay nyo yung pangalan nyo kung magpapa-shoutout kayo. Kay Jan Sabulaw, kay Don Cholo ng Pinas, kay Joshua Palorina. Na-shoutout na po kita sa mga nakaraang video, siguro hindi nyo po tinatapos kaya hindi mo po naririnig yung pangalan mo. Ang sabi mo dito, since part 1 siguro to. Since part 1 po ako nag-aabang sa shoutout. Hanggang ngayon po, di pa po ako shoutout. Natatandaan ko po yung pangalan mo, na shoutout na po kita. Hindi ka po siguro nakikinig, bossing. Hindi mo tinatapos yung video, kaya hindi mo alam. Washout kay RC Incepto. Ayan, wag doble-doble. Na-shoutout na to kanina eh. Isa lang, isang comment lang. Tapos ilagay nyo yung pangalan nyo. Washout din sa Marfe Family. Nagpapa-washout siya sa part 10 sa part 10 na po kayo nag-comment. Sa part 11, salamat, bossing. Saludo always sa'yo. Di na muna ako papa-shoutout. Yung effort mo pa lang, laki pa salamat na. Mabuhay ka, bossing. At mabuhay din po kayo, bossing Ramon Castillo. Washout sa inyo kahit hindi ka nagpapa-shoutout. Washout kay Pedro ng Romblon. Kay JJ Babon. Paulit-ulit kong pinapanood tong movie from Sky Place. Ako din eh, kahit ako ginagawa ko na paulit-ulit ko rin itong pinapanood. Kay Jenny in the Battle. Ayan. I'm a Jenny in the Battle. Washout sa'yo, Jenny in the Battle. Hindi ko alam kung babae ka o kung nanay mo yung pangalan na yan. O kung ano pa man, washout sa'yo. So, ayun lamang po mga bossing ha. Yung mga magpapa-shoutout sa susunod, ilagay nyo yung pangalan nyo, then message kung may message kayo or kung may napansin kayo sa palabas natin. At big shoutout po, special shoutout kay So Almighty. Napansin ko kanina sa live chat, nag-send siya ng super. Salamat doon, bossing.